Hi mga kaupak! Nako, nanumpa na ang bago nating presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos. So mga kaupak, nako talaga naman ang kanyang inaugural speech ay talaga naman pinag-uusapan. At mga kaupak, napansin ko lang sa mga nakaraang presidente katulad ni FVR, ni Pangulong Erap, Pangulong Gloria, Pangulong Noynoy Aquino, si Bongbong Marcos ay halos lahat na ginamit siyang language disinte or actually kahit naman ang mga Pilipino, di ba, meron naman salita language pero ibig sabihin, ang ibig ko po sabihin ay talagang national language ang ginamit niya. Kumbaga, meron siyang ginamit na mga Filipino language pero masyado maliit lang, manipis lang, Kasi mga kaupak, pinanood ko yung mga previous na inaugural ng mga dating presidente. Karamihan simula nung kay Ramos, halos lahat na sinasabi nila puro Pilipino, wikang Pilipino. So ito kay Pangulong Bongbong Marcos, wag natin Ferdinand, nagkakamalito ako, ay halos lahat ay salitang English. So, mga kaupak, alam nyo mga kaupak, pinanood ko yung kanyang tatay, kasi mga kaupak, ang inyong host ay video bata-bata pa ng konti. Hindi ko naabutan, pero halos kopyang-kopya ni Bongbong Marcos ang kanyang ama kung paano magsalita at gumalaw. Ngayon mga kaupak, lahat na speech naman, lahat na naging inaugural speech talagang magaganda. In general, naku mga kaupak, maganda naman ang speech o talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganda naman ang niya. Pero ngayon mga kaupak, yan ba ay nagagawa na mga sinasabi nila sa inaugurasyon? So kasi mga kaupak, ang dami dyan. Ako, baka bigyan ko kayo ng magulat kayo. Naalala niyo ba? Nung kay, pero wag na yun. Baka mayari tayo ni Pangulong Erap, di ba? Pero halos lahat yun. Maski si Pangulong Duterte, hindi lahat na sinasabi nila ay nagagawa nila nung sila nag-inaugural speech kaysa aktual na ginagawa nila sa mga darating pang panahon. So ngayon mga kaupak, abangan natin kung totoo ba o mangyayari ba ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi pa ako sanay sa Pangulo. Magkakatotoo ba? Kasi mga kaupak, ang dami niya naging highlight doon, yung natuwa ako nung, alam mo mga kapak, may natuwa ako kasi alam mo mga kapak, ako ay, alam naman to ng lahat, hindi to secret, hindi ako makamarkos, pero natuwa ako nung nagdadaan yung mga, pinapakita yung mga sandatahang lakas natin, puwersa ng PNP, puwersa ng himpapawid, o tsaka yung mga bayani natin, especially yung mga atleta natin na humahakot ng ginto, ipinapakita sila, at saka yung mga gwardiya dumaan. Actually yung ibang gwardiya, samantalang yung ibang gwardiya diyan binabastos lang ng kung sinong tao, di ba? Pero doon, nako mga kaupak, napatayo pa at napayuko si Pangulong Bongbong Marcos nung dumaan ang mga frontliner katulad ng mga doktor, at saka yung mga sweeper, yung mga nagwawalis, talaga naman humanga ako doon. At saka isa pang hinangaan ko mga kaupak, nako, yung lumipad, talaga naman yung lumipad yung mga ating pandigma na mga sasakyan. Hindi lang yun, may chopper pa. So ngayon mga kaupak, nakakatuwa yung ganyan, nakaka-proud maging Pilipino. Pero mga kaupak, ang naging sa kabuuan ng inaugural speech, maganda talaga, organized, malinis, dahil talagang inaral lahat. Pero ngayon mga kaupak,
talaga ang inyong Jose hindi makalusot. Napansin ko talaga doon yung sa bagay kahit naman sa larangan, maski sinasabi ko sa pera, sa batas, alam niyo yung mga mahihirap, iba yung ano nila, no? Yung mga VIP, syempre natural, iba yon, no? Mga diplomat yon, nandun yung sa likod o sa tabi ng ating Pangulo. So, doon yung kasi mga VIP yun, iniingatan. Pero, may napansin ako doon mga kaupak, yung pwesto ng mga, siguro mga ano yun, mga bigating tao yun, no? Na may bubong. O mga opisyal yun. Pero yung mga mahihirap, doon walang bubong. So, talagang ganyan, no? Kahit na sa lipunan natin, akala ko kasi, di ba, kapag ang isang tao, halimbawa mga kampanya ka pa lang, kapag during eleksyon, walang mahirap, walang mayaman. Only yung tao. Ikaw mismo maghihikayat na papuntahin mo. Pero kapag nanalo na yung tao, limitado na yung lumalapit. Although, tama yun. Dahil sa security. Pero, pag araw na talaga ng eleksyon mga kaupak, ang mahirap at mayaman, na doon ako nakukumbinsi na nagiging pantay-pantay ang kapangyarihan natin. Mahirap o mayaman kapag araw ng eleksyon. Pero nung inaugural speech na o yung panunumpa na ng bagong Pangulo na si Bongbong Marcos, napansin ko doon yung grupo ng mga mayaman, yung mga VIP, no? Tapos yung mahihirap, yung napakapula. Ay, talaga naman pa. Talagang kahit saan, ano, meron tayo hindi nagiging pantay. So ngayon mga kabak, ang naging highlight sa usapan doon ay talagang, nako, yung salitang ang pangarap ninyo ay pangarap ko. Nako, sana nga mga kaupak, nagkamali yung ibang Pilipino sa pag-judge before election. Kasi sinabi nga ni, hindi pa ako sanay ng Pangulo, sinabi nga ni President BBM na, alam mo tama yun, no? Unity. Pero ang nagiging problema kasi mga kaupak, yung mga tauhan niya o yung mga nasa baba niya, sa sobrang ipagtanggol siya, kaya pag nagsisip-sip, sabi natin yung iba, no? Yung tamang ano, umaatake sila sa mga kalaban ni BBM. Pero si BBM, sinabi nga niya doon sa speech niya na hindi siya umatake o hindi siya nakipag-away sa kanya mga rival sa politika, ano. Although tama naman 'yon. Kaso nga lang mga kaupak, yung mga tao niya sa baba, yun ang nagkikipag-away sa mga kalaban niya sa politika. So, iisipin ngayon ng mga kalaban niya sa politika, may basbas ito ni BBM. Pero ngayon mga kaupak, sinabi niya na isinusulong talaga niya ang unity. Huwag tayo tumingin. Hindi siya nandito para sa nakaraan, nandito siya para sa future. Tama yun. Kasi nga, di ba, kung hindi natin babalikan ang nakaraan, hindi tayo makaka-move on. Pero kung titingnan mo yung future, yung pagbutihin mo, yung naging aral ng mga nakaraan, ay doon tayo ay aangat. Pero mga kaupak, sana lang, yung mga sinabi ni Pangulong BBM, hindi pa talaga ako sanay, Pangulong Bongbong Marcos, ay magkatotoo yan. Hindi lang sa salita. Kasi, mga kaupak, mahabang-haba pa, no? Bigyan natin ng chance si Pangulong Bongbong Marcos na ituwid o itama. Kasi, mga kaupak, alam mo, yung sa agriculture, di ba? Gusto niya siya talaga ang mamuno. Kasi, ang laki daw ng problema. Although, may patama yun. Kung ikaw ay talagang maano yung pag-iisip mo, may patama yun sa nakaraan administration. Kasi mga kaupak, ano ang ginawa ng nakaraang administration kung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang problema dyan? So, ibig sabihin, nung nakaraang hindi nila pinagbuti ang agriculture, kaya ang taas-taas at umaangkat tayo ng bigas sa mga kapitbahay natin na bansa. Pero mga kaupak, alam nyo, kaya tayo umaangkat dahil sa pag-angkat natin, marami ang mga opisyal na gobyerno dyan na kumikita. Naku mga kaupak. Ang naging highlight mga kaupak,
nakita ko yung boss ko. Yung dating minamaneho, dating boss ko. Nako, paano ko bang sasabihin to? Yung amo ko dati ni si Francisco Kitatad. Nako, nagulat ako na close up sa camera, no? Siya yung boss ko dati. So ngayon mga kapak, yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ako sang-ayon doon. Na sinasabi niya na ang kanyang ama, although totoo yun. Yung ama niya yung nagtayo ng maraming kalsada, tulay, pero yung kasi mga kaupak, mahaba ang taon na iginugol ng kanyang ama is 20 years. So kahit naman sino ang presidente, makakagawa nun ng ganong kahaba. Ngayon mga kaupak, ang sinasabi niya, ang ka-duplicate daw ng kanyang ama, na gumawa ng ganyang project na napakarami, katulad ng Build program, ay si Pangulong Duterte. Totoo naman yun. Si Pangulong Duterte ay talagang nagkaroon siya ng maraming project, di ba? Pero, hindi naman lahat yun. Kasi mga kaupak, nung panahon ni Pangulong Marcos, wala pa naman na Skyway, di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, mayroon na Skyway. So, yung ibang mga presidente, meron din naging ambag. Ambag. Mali ako. Pero mga kaupak, parang nilaktawan niya, no? Tapos sinasabi pa niya, mga kaupak, nako, ito. Kikilat. Parang alam mo, yung Department of Health, talagang sabi niya, wala siya ililihim sa mga pagtulong niya o pag-revise o natin sa nararanasan na natin hanggang ngayon, mayroon pa tayo pandemic, sinasabi niya transparent at wala siyang itatago. So alam niyo mga kaupak, kung ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos ay kilala bilang, at hindi lang ito napatunayan ito, in fact yung mother niya napatunayan ng 7 count na guilty sa corruption. Pero ito ay inapila, hanggang ngayon nakaapila sa Supreme Court, ang pagkakalam ng iyong host, na 7 count. Pero ngayon, dahil presidente na ang paano ka nag-i-issue ng warrant of arrest sa isang 92 years old na tao, at saka sobrang mahina na, So ngayon, hanggang ngayon nakaapila yon. So ngayon, kung halimbawa lumabas na yung hatol na guilty si dating First Lady Imelda Marcos sa 7 count na corrupt, yung graft in corruption, kung natulan siya ng guilty o naglabas ng Supreme Court ng final decision, malulusaw din yan sapagkat bibigyan ng pardon yan ng kanyang anak. Kasi ang anak niya, si Bongbong Marcos, ay Pangulo, hindi niya matitiis yan. Nanay is nanay, di ba? So ngayon mga kapak, kung ang magulang niya ay kilala na isa sa mga sinasabi nga nila corrupt, pero ang inyong host ay hindi pa familiar sa ganyan dahil nung time ng Marcos wala pa ako, magkakabuking nga na dahil. Kung parang hindi naman ito ni Bongbong Marcos magagawa, yung magiging corrupt, Kaya nga sinabi niya, pag ang lahat nagagastusin dyan sa health, ay ito ay magiging transparent. So, anong ibig sabihin yan? May parinig sa nakaraan administration. So mga kapak, naku, marami pa tayo dapat abangan. Basta tayo lang ay huwag gagawa ng labag sa batas.